pagbubuwis ay isa sa pangunahing pinagmumulan ng pondo sa pamahalaan. Ngunit, paano nga ba nagsimula ang sistemang pagbubuwis sa ating bansa? Samahan niyo kami sa isang makulay na paglalakbay sa kasaysayan ng buwis sa Pilipinas. Sa panahon bago dumating ang mga Kastila, ang mga katutubong Pilipino ay may kanya-kanyang sistema ng pagbubuwis. Karaniwan ang mga tribo ay naghahambag ng mga produkto o lakas panggawa bilang buwis sa kanilang mga pinuno. Ang mga sistema ng tribo to o buwis na ito ay isang paraan ng pagpapakita ng panggalang at suporta sa mga lider ng komunidad. Pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas, pinakilala nila ang sistemang tributo na nagsimula magpataw ng buwis sa mga Pilipino. Pinagmula ng sistemang ito ang mga tinatawag na tributo kung saan ang mga Pilipino ay kinakailangan magbigay ng ginto, bigas at iba pang produkto. Ang isa pang sistemang ipinatupad ng mga Kastila ay ang cedula persona. Isang persona na buwis na ipinapataw sa mga Pilipino upang magbayad ng taunang halaga sa gobyernong Kastila. Matapos ang paglaya ng Pilipinas mula sa mga Kastila, dumating ang mga Amerikano at ipinakilala ang pagbabago sa sistema ng buwis. Noong 1904, itinatag ng pamahalang kolonyal ng Amerika ang Bureau of Internal Revenue or BIR upang mangolekta ng buwis. Noong 1914, ipinakilala ang income tax law na naglalayong patawan ng buwis ang mga individual at korporasyon. Kasabay ng mga pagreforma ng buwis, ipinakilala rin ang excise taxes sa mga produkto tulad ng tabako at alak noong 1920. Matapos makamit ang kalayaan noong 1946, nagpatuloy ang sistemang pagbubuwis sa ilalim ng bagong gobyerno noong 1957. Ipinatupad ang National Internal Revenue Code na muling binago ang buwis sa bansa. Noong 1965, ipinakilala ang isang progresibong sistema ng income tax upang mas mapataas ang kita ng gobyerno at matulungan ang paglago ng ekonomiya. Noong 1973, sinagawa ang tax reform program na layuning gawing mas simple ang patakaran sa buwis at gawing sentralisado ang koleksyon ng buwis sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Isa sa pinakamahalagang hakbang na ginawa ng Administrasyong Marcos ay ang pagpapakilala ng Value Add Tax o VAT. Noong 1977, isang buwis na nag-aangkop sa mga produkto o serbisyo. Matapos ang EDSA People Power Revolution, nagpatuloy ang mga reforma sa sistema ng buwis. Noong 1986, pinagtibay ang bagong tax reform program ni Pangulong Corazon Aquino. Noong 1987, ipinasa ang bagong konstitusyon ng Pilipinas na nagsasaad na kapangyarihan ng Estado na maningil ng buwis upang masustentuhan ang mga serbisyo publiko. Sa kabila ng pagbabago sa administrasyon, patuloy ang mga reforma ng buwis. Noong 1997, ipinasa ang Tax Reform Act of 1997 na nagbibigay ng mas malinaw na regulasyon at pamamahagi ng buwis.
Isang malaking hakbang na naganap noong 2005 ay ang pagtaas ng VAT mula 10% patungong 12% upang makatugon sa pangangailangan ng gobyerno sa mga serbisyo pampubliko. Sa kasalukuyang panahon, ang mga buwis ay hindi na limitado sa tradisyonal na mga produkto at serbisyo. Sa ilalim ng Trade Law noong 2017, mas pinagaan ang mga buwis para sa mga individual. Ngunit ipinakilala ang mga bagong buwis tulad ng sa mga sugary drinks. Ang mga digital na transaksyon at online na negosyo ay naging sentro ng mga bagong buwis tulad ng pagbuo ng mga buwis para sa mga online seller at digital goods. Ang kasaysayan ng pagbubuwis sa Pilipinas ay patuloy na umaangkop sa mga pagbabago ng panahon. Habang ang mga buwis ay nagsisilbing pangunahing pondo para sa bansa, ito rin ay isang mahalagang aspeto ng pagpapalago ng ekonomiya at pagpapahatid ng mga serbisyong pampubliko. Sa bawat buwis na binabayaran, tayo ay may tungkuling tumulong sa pagunlad ng ating bansa. Magsimula tayong maging responsable sa ating mga tungkulin bilang isang mamamayan. Maraming salamat sa inyong panonood.